Ginawaran ng Certificate of Land Ownership Awards ang ilang magsasaka sa Central Visayas at Eastern Visayas. Mahigit 200,000 ang binigyan sa Negros Oriental, Cebu at Bohol, habang mahigit 5,000 naman ang ginawaran sa Tacloban City. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pamamahagi. Namigay rin ng mga farm machinery at equipment tulad ng mga traktora sa iba't ibang farmer organizations. Doble ingat po sa mga produkto sa social media na nangangakong nakakagamot daw. Sa La Union, arestado ang 7 sangkot sa pag-aalok at pagbebenta ng magic mushroom na natural na may kemikal na bawal sa batas. Nakatutok si Chino Gaston. Nang magsagawa ng anti-drug operation ng PDEA nitong May 18 sa isang beach resort sa Barangay Galungin, Bacnotan, La Union, nadatnan ng mga otoridad ang mga taong nakadapa sa buhangin at hindi gumagalaw. Ang iba, pormang nakaluhod pero subsob ang mukha sa mga beach blanket. Sabi ng PDEA, epekto ito ng microdosing o pagkonsumo ng mababang dose ng shrooms o magic mushrooms na naglalaman ng psilocybin, isa sa mga uri ng chemical compound na ipinagbabawal sa ilalim ng batas ng bansa. Iniinom daw nila ito na parang tiya. Ayon sa PDEA, sa social media naghahanap ng customer ang grupo sa pangakong nakakagamot at nakakabawas sa mental illness ang microdosing. Sila yung grupo na nagko-cultivate ng mushroom. Advocate kasi sila nung tinatawag na microdosing eh. Tapos ang cover story nila is yung soul therapy, yoga, at pinapakalat nila to sa sa social media. Yung main subject natin is social media influencer. Ang dala-dala nila is itong mushroom, tapos yung kush, tsaka iba pang party drugs. 7 tao ang inaresto, kabilang ang leader ng grupo at isang foreign national. Kabilang sa mga nakuha sa mga kwarto ng sospek ang mga lollipop at chocolate bars na hinaluan umano ng magic mushroom, umano'y marijuana, ecstasy tablet at cocaine. May nakuha ring mushroom plant. Hallucinogen siya. Medyo nakaakita ng hindi maganda yung mga tao, pwede silang saktan nila yung sarili nila, makasakit. Isa pang kinokontrol natin dito is yung marami ang matuto sa pag-cultivate. Pinopromote nila openly sa social media, kaya baka mamaya maraming makahagip ng mga kung paano gawin ito. Wala pang pahayag ang mga sospek na nakakulong sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Naantala po ang ilang flight sa 4 na terminal ng NAIA kanina matapos magkaaberya sa software ng Air Traffic Management Center ng Paliparan. At nakatutok si Mark Salazar. Bago magtanghali, nagsimulang maipon ang mga pasahero sa 4 na terminal ng NAIA dahil sunod-sunod ang anunsyo ng flight delays. Nagkaroon kasi ng technical issue ang software ng Air Traffic Management Center ng airport 11:27 ng umaga. Apektado nito ang radar system, kaya sunod-sunod na naglabas ng advisory ang mga airline. 1:30 naglabas ng advisory ang Cebu Pacific para sa mga pasahero nilang palipad at palapag sa NAIA ng delay dahil sa naging problema ng Air Traffic Management Center. Ang AirAsia 5 domestic flights at isang international flight ang on hold dahil sa aberya sa airport. Pinayuhan din ng PAL ang mga pasahero nilang mag-check muna ng status ng flight bago pumunta sa airport dahil sa posibilidad ng delay o kaya'y flight cancellation. Ayon sa Manila International Airport Authority, 47 flights sa 4 na terminal nila ang apektado. 38 ay departure at 9 na arrival. Pasado 2:00 ng hapon, inanunsyo na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na naibalik na sa operasyon ang radar system. Kaya isa-isa na ring bumalik sa normal ang mga paglipad ng eroplano. Mga kapuso, movie announcement pa lang, napupuno na ang kilig feels para sa GMA Pictures at Star Cinema film na Hello Love Again. Overflowing din ang chemistry ni Alden Richards at Catherine Bernardo na pareho ng excited sa sequel ng pelikula. Makichika kay Aubrey Carampel. Inintay ko rin siya. Yung pangarap na yun, nasa puso ko lang in the past 5 years. So, finally nga, ito nga, dreams do come true talaga. I can attest to that. Na?
Yung part 2 yan, sa puso ni Alden, tagal na. Ah, talaga? All smiles sina Alden Richards at Catherine Bernardo sa announcement ng kanilang reunion movie na Hello, Love Again. Ang netizens na nanood ng live stream ng announcement, bukod sa excited para sa first ever collab ng GMA Pictures at Star Cinema. Feel daw ang chemistry ng cast din at kinikilig sa kanilang interactions. 5 years ang pagitan ng Hello, Love Again at ng 2019 top grossing film na Hello, Love, Goodbye. Tulad ng fans, hoping si Kath na masagot sa movie ang mga tanong sa kinahinatnan ng relationship ng mga karakter nila ni Alden na sina Ethan at Joy. It feels very familiar, but at the same time, it's different this time because it's been 5 years. I've changed. I think we all did. Lahat tayo nagbago. So yung 5 years na yun, ano yung nangyari sa growth namin personally, and of course, kung ano naman yung magiging growth when it comes to Ethan and Joy. We thought we already said our goodbyes, but here we are saying our hellos, diba? From Hong Kong, kung saan ang setting ng Hello, Love, Goodbye. Sa Canada naman, isushoot ang Hello, Love Again, kung saan nag-ocular at nag-immersion na ang direktor ng pelikula na si Cathy Garcia Sampana. Tinutuloy lang natin ang kwento, lumilipat lang ng lugar, pero ganun pa rin, this is all about Filipino workers working and living abroad. Bukod sa dream come true ito para kay Alden, bagong inspirasyon daw ang kanyang upcoming film with Kath. Direk and Kath, na-miss ko kayo. This gave me another motivation, yung gigising ka sa umaga na meron kang nilook forward. So I'm so excited. I'm very happy that this is happening. Hindi ko alam kung how are we gonna react to one another again after 5 years. Which is more over the takot, it's really more of excitement. Present din sa new movie announcement ang mga opisyal ng GMA Network at ABS-CBN. Kabilang si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Public Affairs First Vice President and GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion, Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo, GMA Vice President for Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz, at iba pang opisyal ng network. Sa panig ng ABS-CBN, naroon sina ABS-CBN Corporation President and CEO Carlo Katigbak, COO for Broadcast Cory Vidanes, Head ABS-CBN Film Productions Incorporated Chris Gasmin, at iba pang executives. Ang Hello, Love Again, ang first power collab ng GMA Pictures at Star Cinema. 3 years in the making, and it's worth the wait. I'm very happy that this is the first collaboration between Star Cinema and GMA Pictures, and marami pang susunod, kaya that's double the excitement. Isa ako doon sa mga super excited, and I can't wait to know more about the movie myself. Annette and I have been talking about collaborating for more than 2 years now. And finally, timing is everything talaga. I know that this is only the beginning of a beautiful and fruitful partnership. And together, I'm claiming it, Annette, we're going to do and we're going to make history again. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan po ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mariz Umali para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Diyos ko, ano ba yan? Nakatuto kami 24 oras. Okay lang yan.